Okay. So by the way, I mentor Nikki Dilio, former account analyst. 'Di ba? So nag-work po ako sa corporate for almost 2 years. No, hindi tayo nagtagal sa pagiging empleyado kasi naranasan po natin, no, ang hirap pala kumita ng pera. Dati sabi ko, no, nung nag-aaral ako, gusto ko kaagad makapagtrabaho para kumita, 'di ba? Then eventually, nung nakagraduate po tayo, nakapagtrabaho naman po tayo kaagad. However, yun nga lang po, hindi pala ganun kadali, no, kumita ng pera. So, nandun na po tayo sa reality ng buhay, no, na meron na tayong bills to pay, 'di ba? Responsibilidad, kumbaga. So, yan po, 8 po kami magkakapatid. Ako po ay panganay, no? Sino po dito yung mga ano po, panganay, no? Paki-type nga po I am if isa ka po sa mga sabihin na nating breadwinner sa family, no? Dahil ako lang po ang nakapagtapos pa sa pag-aaral sa 8 magkakapatid, no? Kaya ako po sinimulan tong opportunity or naging open po ako, 'di ba, na magkaroon ng negosyo, 'di ba? It's because yun nga not enough yung kinikita natin sa pagtatrabaho. As you can see po, no, salary per cut-off ko po 8,000 plus. No? So, supposedly, dapat mga nasa 8,600, 'di ba? Or something mga nasa 9,000. However, syempre, may mga deduction pa yan. 'Di ba? May mga SSS, Pag-ibig, 'di ba? PhilHealth, no? Na kinakaltas pa po sa sahod po natin. And syempre, ito po yung pinakamasaklap, 'di ba? Yung pag late ka, ano po, no? Kaltas sa sahod, automatic, no? So, from Caloocan to Ortigas, binabiyahe ko po yan 3 sakay, 'di ba? Jeep, SUV, lahat na po ata ng transportasyon, nasakyan ko na po, even po MRT. And grabe po, ang hirap po talaga mag-commute, 'di ba? Alam mo yung tipong papasok ka pa lang pero mukhang pauwi ka na. Na-experience niyo po ba 'yon? 'Di ba? Yung tipong fresh ka nung papunta ka sa work, pero pagdating mo sa work, para kang, alam mo yon, pauwi na rin. Kasi nga po, nahagard, 'di ba, sa pagko-commute. 'Di ba? Hindi rin po naging madali. And syempre, gusto ko rin po makapag-payback sa parents ko po. Kasi, aminin po natin, hindi po pabata, 'di ba, yung mga magulang po natin. And gusto rin po nating makatulong, makahelp po sa kanila. So that's why, naging open po tayo sa opportunity. So ngayon, alam niyo po, yung isa sa mga angel or mga angel mentor ko po dito sa negosyo, dito sa I Am Worldwide, walang iba po ang ating Diamond Mentor, no? Mentor Christine Perez. And isa rin po sa mga nag-guide din po sa atin, nag-umpisa po tayo, Mentor Salmar Provido. So sila po, 'di ba, yung mga taong naging dahilan kung bakit naging part po ko ng company, 'di ba? To be honest po, wala po akong pang-join kahit na po, alam niyo po, ganyan po yung kinikita po natin, wala po tayong pera, wala po tayong naipon, 'di ba? So ang ginawa po natin, 'di ba? Nanghiram po tayo and nangutang, in short, 'di ba? Nanghiram po tayo and meron tayong konting sahod. Sinimulan po natin yung negosyo. And it turns out po, kahit wala akong kapang kapital, ang laman lang po ng wallet ko that time, 500 pesos, tas pamasahe. 'Di ba? Could you imagine? Pero nag-risk po ako, nag-take ng risk po ako kahit na yung personality ko po mahiyain, walang background sa pagnenegosyo, 'di ba? Sinubukan pa rin po natin and nakita po natin, no, nagningning po yung mga mata po natin, no, sa kitaan ng I Am Worldwide, 'di ba? So grabe, pagkakita ko pa lang po ng Complan, nagningning na po. And that's the time na nag-decide po tayo na mag-join din po. Kahit na walang pangkapital, nag-reserve po tayo ng slot. So to cut the long story short, nagawan po natin ng paraan, nakapag-join po tayo. At first, no, wala po tayong, sabi ko nga, wala tayong background sa pagnenegosyo, pero naniniwala po ako lahat ng bagay na pag-aaralan. 'Di ba po? Even po sa field po natin right now, kung ano po yung ginagawa natin as of the moment. If sa tingin mo magaling ka na sa ginagawa mo, nung nagsimula ka naman hindi ka rin magaling, tama? So yun lang po yung naging mindset po natin. Hanggang sa in-expose po natin yung sarili po natin sa mga trainings, uma-attend po tayo ng mga events,
nagme-mentoring po tayo, sumasama po tayo sa mga mentoring. Alam niyo po, naalala ko po, kahit na during that time, part-time ko lang po ginagawa yung business, nagte-training po tayo, tas after mentoring with Mentor Pitch, Mentor Christine, madaling araw na, 2 a.m., 1 a.m., saka po kami nakakauwi. So, ganun po kami talaga kahataw, 'di ba? So, yan, hanggang sa naaral po natin yung negosyo, 'di ba? Dahil nga may mga activities po tayong ginagawa araw-araw, 'di ba? Kaya po nakapag-build din po tayo ng community online, 'di ba? So that time po we have kumbaga teams abroad, 'di ba? And even po dito po sa Pilipinas. And ayan po, humble beginnings po natin, kumita rin po tayo nung umpisa, no, ng 1,270, 'di ba? Ilang buwan ko po yung kinita, 'di ba? Pero okay lang kasi naniniwala po ako na time will come, 'di ba? Lalaki rin po 'yan. And uh, moving forward, ayan. So sabi ko nga, nangarap lang din po tayo and eventually dinik minanifest lang po natin, nakikita rin po tayo ng 6 digits, 'di ba? Per month. So nangyari po siya and weekly po na-experience po natin 'yan. And because of this opportunity, no, sa Complan ng I Am Worldwide, sobrang generous, 'di ba? As of the moment po, alam niyo po ba, naka almost 1.5 million na po tayo sa bonus ng company, na unlimited bonus na natanggap po natin, 'di ba? Could you imagine, isang beses ka lang namuhunan, 'di ba? Isang beses ka lang nag-avail ng package, pero paulit-ulit binabalik yung pinuhunan sa'yo. So yun po yung nagustuhan ko po about our company. And syempre marami na rin po tayo natulungan na mag-level up, kumita dito sa community, di ba? So nagkaroon na rin po ng sasakyan and nare-recognize na rin po tayo dito sa community, di ba? So alam niyo po, dati pinapangarap ko lang po makasama sa top, di ba? Then, unti-unti po nangyayari po siya because of simple showing up, 'di ba? And at the same time, syempre may activities tayong ginagawa, 'di ba? And mamaya po i-share po natin ano ba yung mga activities na ginagawa po natin daily, 'di ba? Na makakatulong po sa negosyo po natin. So yun po yung pinaka-topic po natin. And because of this opportunity, no, alam niyo po, ah pangarap ko lang po dati makapag-travel sa Zambales, Baguio, Palawan. Alam niyo po 'yun? Yung mga ano lang po, yung kaya lang po ng budget, 'di ba? Pero because of this opportunity po, because of I Am Worldwide, 'di ba? First international travel ko po, bigay po libre ni Mentor Pitch, 'di ba? So nakapag-travel po ako sa Hong Kong because of our mother mentor. And then, yan, Macau. 3 times na po ako nakapag-travel sa Hong Kong, 2 times sa Macau, sa Taiwan, Singapore, 'di ba? Isa po sa most expensive hotel. Nagstay po kami sa Marina Bay Sands Hotel, 'di ba? So grabe, all expenses 5 days and 4 nights, libre. Wala po kaming binayaran, even tax po sa airport, sagot po ng kumpanya. Ganun po kasarap, 'di ba? Pag na-hit po talaga natin yung travel. And syempre, Thailand, thanks to my Mentor Christine, no? South Korea, Mentor Peach, na-hit din po natin. And yan po yun sa mga na-hit, ilan po sa mga na-hit nating incentive because of this, um, kumbaga, because of the system na meron po tayo, proven system ng kumpanya. And syempre, isa rin po sa nagustuhan ko rin po, napaka-generous, 'di ba? Hindi lang po kumpanya, hindi lang po mga BODs yung kayang magpa-travel, even po mga distributor, 'di ba? So ibig sabihin po, extraordinary po talaga yung pwede po nating kitain dito po sa negosyo, 'di ba? So because of that, dahil na-achieve ko po yung mga ganyan, ito lang po talaga yung ginawa ko po, 'di ba? 2 talks a day, 'di ba? So kung mas marami, mas maganda, 'di ba? Mas marami kang makausap, mas maganda. Kasi the more na mas marami kang ma-close deal, 'di ba? Marami kang makausap daily, 'di ba? Possible na mag-produce 'yan ng pay-ins or sales sa'yo.
'Di ba? So, yan po yung goal po natin, 'di ba? Yung hindi ka nauubusan ng kausap or dumaan yung araw, no, na hindi dapat wala, kumbaga dumaan yung araw na wala ka ano mo, hindi mo hinayaan na wala kang makausap, 'di ba? Kasi ano eh, we have online platform, 'di ba? Social media platforms, marami, 'di ba? Marami tayong mga activities na kailangan nating gawin. Part-time ka man or full-time. 'Di ba po? So, yan. So, kahit na po, syempre, we have challenges din po, 'di ba, in life, 'di ba? Struggles, 'di ba? But I keep showing up, 'di ba, sa lahat ng events, activities po ng community. Okay po. So kaya po nakuha ko po yung mga nakita nyo po kanina, it's because yan lang din po yung ginawa ko. And ito po, yung isi-share ko po sa inyo na topic, 'di ba? Ano po ba yung mga daily activities na makakatulong po sa atin para magkaroon po tayo ng sistema or income flow system dito po sa negosyo, no, na ginagawa po natin sa I Am Worldwide. Okay? Ready na po ba ang lahat sa pinaka-topic po natin? Paki-type nga po, I am ready. If ready ka na, 'di ba, no, na mapakinggan. Ano ba yung mga kailangan nating gawin, 'di ba? Or ano ba yung mga activities na kailangan nating gawin para makapag-produce ng income sa atin. Okay po ba? So sabi ni Mentor, yan, ang bilis ha. Mentor Lagazor, I'm ready, I'm ready. Mentor Arlene, Mentor Risa May, yan, I am ready. Yan. Thank you so much mga mentors, no? Gusto ko yan, no? I-interact po tayo sa comment section, di ba? So, eto, how to create income flow system. So, it's important that we create, no? Or create daily activities that produce consistent income. So, sabi nga dito sa Proverbs 16 verse 3, commit to the Lord whatever you do and He will establish your plans. No? So, may mga isi-share ako sa inyo na personally, ito po yung ginagawa po natin. Ito po isi-share ko po, ito po yung experience, no? And based on my experience and ginagawa ko po, no, daily, no, na possible makatulong din po sa inyo. Pwede pong parang lang pong isda, 'di ba? Or kumbaga para ka lang kumain ng isda, no? Namnamin nyo po, 'di ba, yung laman, no, yung tinik, tanggalin natin kung sa tingin mo applicable sa iyo, you can apply kasi iba-iba naman po tayo ng kumbaga ginagawa eh. Tama po ba? Iba-iba tayo ng DMO. But I believe, no, ito po ay makakatulong din po sa inyo, no, kapag habang ginagawa po natin itong negosyo. And yan, moving forward, may mga um, keys or mga tawag dito, key points po ako na i-share po sa inyo in a while, no, na actually it's very basic, but I believe, usually kasi yung basic minsan nakakaligtaan or nakakalimutan natin. Tama po ba? But this training, no, i-remind po natin sa inyo, 'di ba? Para syempre once na apply po natin, magkaroon din po tayo ng resulta. Okay po ba 'yon? So, I believe ready na po ang lahat. You can type nga po number 1 if okay sa inyo po or ready na kayo talaga, no? So, yan. So, eto muna. Moving forward, why many people struggle financially? Okay po? Kasi syempre kailangan mo ring i-assess yung sarili mo. Bakit ba hindi pa ako nagkakaroon ng resulta dito sa negosyo? Or bakit kaya may result naman ako pero biglang nawala? Or what I mean is, kumbaga na-stagnant na tayo, 'di ba? So, possible, kailangan mo ring i-assess ano ba yung mindset, ano ba yung naging mindset mo, or ano ba yung kumbaga daily activities mo everyday, 'di ba? So, possible, wala kang daily system, 'di ba? Basta lang gumising ka, 'di ba? Gumising ka ng 12:00. Yes. Parang ano na yan parang kumikita na tayo ng 3 million or million per month. Pero kung di pa tayo kumikita niyan, 'di ba? Iyan din yung isa sa mga reason. Baka wala kang activities, 'di ba? Or may activity ka,
pero inconsistent ka in your action. Okay? So, yan. And possible, 'di ba? Kaya tayo struggle financially kasi madali kang ma-distract. Okay po? Or baka takot ka rin ma-reject. 'Di ba? Kaya possible um may mga activities kang ginagawa pero ginawa mo ng isang beses, dalawang beses, tatlong beses, pero tumigil ka na kasi nga takot ka nang ma-reject ulit. Or possible nag-aantay ka ng motivation para kumilos ka, 'di ba? So, I think isa sa mga kailangan nating i-overcome is unahin po muna natin yung sarili po natin. Paano na natin mai-improve yung mindset, yung actions, 'di ba, na gagawin po natin daily. Kasi it's important na dito po sa ginagawa nating negosyo, meron kang presence of mind. And naa-assess mo yung sarili mo and at the same time, aware ka, 'di ba, sa mga dapat mong gawin daily, part-time ka man or full-time, 'di ba? So, yan. And income follows activity. If wala kang activity, possible wala ka ring kikitain, 'di ba? If parang ano lang 'yan mentors 'no, 'pag halimbawa meron kang sari or store, 'di ba? If closed yung tindahan mo, 'di ba, on and off, bukas ka ngayon, kinabukasan sarado ka, 'di ba? Wala kang kikitain, 'di ba? So, ganun lang siya. Parang ganun din po yung negosyo natin. If one day mo ina-expose yung negosyo mo, hindi ka nagpo-post daily, 'di ba? Wala kang, alam mo yon, exposure, wala kang nabibuild na customers or clients. So, possible, wala ka talagang kikitain. So, sabi nga dito sa Proverbs 10 verse 4, lazy hands lazy hands make for poverty, but diligent hands bring wealth. No? So, even sa Bible, kapag tayo po ay tamad, 'di ba? Hindi tayo ibi-bless ni Lord. And sa tingin niya, hindi tayo capable, no? Once na binigay niya ba ang blessing sa iyo, ready ka na ba? 'Di ba? Yung big blessing na inaantay mo. If ikaw mismo hindi ka prepared, 'di ba? So malabong mong makuha or ibigay sa yon if ikaw mismo hindi mo pine-prepare yung sarili mo and hindi tayo nagsisipag, 'di ba, sa negosyo, no? So, 'yan. And syempre, sabi nga rito, ayan, random action create random income and system creates consistent income. 'Di ba? So kung may daily activities ka, may DMO ka, every day, 'di ba? And syempre, you build a team, 'di ba? So, part din 'yon, 'di ba, ng aside sa syempre, meron kang daily income system, kasabay na rin doon yung pagbi-build mo ng pagduduplicate mo ng team mo, 'di ba? And 'yan po, once you create the system consistently, 'di ba? 'Yan po, magkakaroon ka rin ng consistent income, okay? So, okay, moving forward, what is an income flow system? A structured daily routine that produce income through leads, customers, long-term income, conversation, and team growth. 'Di ba? So ito lang po yung formula. Activity and syempre exposure. Expose mo po yung negosyo mo daily ay ikaw po ay nagpo-post sa mga social media platforms na meron po tayo. Once you expose your business to everybody, to everyone, dun po nabibuild yung trust, 'di ba, sa customer or sa client mo. Once na nabuild po yung trust, automatic, you will get sales, 'di ba? And dyan po mapoproduce yung income, 'di ba, na gusto po natin. 'Di ba? Kasi again, mentor, if kumbaga wala po tayong sistema, 'di ba, wala po tayong ginagawa, possible magiging inconsistent din po yung income natin. But at the same time, we need to trust the process.
As you can see, hindi naman agad pag activity mo may income ka kaagad or may sales ka na 'di ba? So kailangan mo talaga siyang pagdaanan, 'di ba? Yung proseso. Kasi to be honest, mentor, um, challenging talaga siya. Kasi ang kalaban mo dito, sarili mo. Kasi kapag syempre inconsistent ka sa ginagawa mo, magiging inconsistent din yung negosyo mo, 'di ba? But I believe once na ito po ay in-apply po natin, makakatulong po sa inyo, no? At mas magiging madali, 'di ba, yung pagnenegosyo niyo po dito sa I Am Worldwide. No, now, system thinking. Why systems matter, 'di ba? So syempre, kaya importante po siya because it removes guesswork, 'di ba? Hindi mo na pagising mo sa umaga, 'di ba? Pagising mo sa umaga, alam mo na yung gagawin mo. Actually, pagtulog pa lang bago ka matulog, alam mo na yung schedule mo kinabukasan. 'Di ba? Pagising mo, ano na yung gagawin mo? Magse-share ka na ba ng posting, 'di ba? Or something na activity na makakatulong sa 'di ba? Para or money flows or activity na makakatulong sa na makapag-produce, 'di ba, ng income or sales. So syempre, kaya natin 'to ginagawa, mga mentors, is of course para hindi ka na know-how, 'di ba, sa next step na gagawin mo. Kasi mapapansin niyo mentors kapag umaga pa lang productive ka na, you feel fulfilled. Kumbaga yung fulfillment na meron kang um, actions or mga activities na naa-accomplish, 'di ba? Ang sarap sa feeling pagka gano'n, 'no? Nache-checkan mo yung checklist mo, 'di ba? So, yun po, nakakatulong siya sa atin. And syempre, system matters or ito pong ginagawa natin na activities, it creates consistency, it builds duplication sa team. Kasi once na alam mo yung basic, when it comes sa negosyo, alam mo rin paano i-share sa mga future downlines mo, mga bago. Kasi hindi mo naman kaagad dapat ibagsak yung bago pa lang tas ads ka na kaagad, 'di ba? So mabibigla siya. Doon muna tayo sa step by step, 'di ba? And creates predictable income, 'di ba? So success is built on system not emotions. No? So, ibig sabihin, hindi ka naka-base sa emotions mo lang. Kapag malungkot ka ba, wala kang daily activities na gagawin? Or even kahit na regardless kung malungkot ka o masaya ka right now, 'di ba gagawin mo pa rin bang mag-posting sa Facebook mo? Kumausap ng tao? Ano pa, mag-live? 'Di ba? Ano ba yung mga activities na kailangan mong gawin para makatulong sa'yo makuha mo yung result na gusto mo? So, hindi siya naka-base sa emotions mo. Kailangan, regardless kung ano man yung emotions mo, right now, masaya ka man or malungkot, 'di ba, may pinagdadaanan ka man, kailangan mong mag-show up daily. So, moving forward, yan, reality check. Okay? So, why people quit? So, syempre, isa rin po sa mga reason bakit tayo nagko-quit, 'di ba? It's because possible hindi ka kumita, 'di ba? Dahil nga hindi ka naging consistent sa ginagawa mo. Posting without purpose, post ka lang basta may ma-post ka, and then that's it, 'di ba? So wala kang follow up, no? Kaya minsan um, hindi tayo kumikita, it's because wala tayong nakakausap, wala tayong napapollow up, 'di ba? Minsan din po, isa rin po sa mga reason why bakit po tayo nagko-quit sa negosyo, it's because kino-compare po natin yung sarili po natin sa iba, 'di ba? Kaso nga lang mentors, iba-iba kasi tayo ng face, 'di ba? So, ibig sabihin ko lang iba-iba tayo ng mga dealing or iba-iba tayo ng timeline, 'di ba? So, ang point ko lang mentors, may kanya-kanya tayong progress, 'di ba? Possible kaya naka-achieve si mentor ng gantong resulta, it's because behind the scene, possible lagi siyang overtime. Ibig sabihin, nagpupuyat siya talaga daily. Grabe yung effort niya sa pagka-follow up, grabe yung effort niya sa pag-i-invite, sa pagtutok. So, hindi natin alam yung behind the scene. Bakit
syempre nagkakaroon siya ng results, no? So, ibig ko sabihin, kung gusto mo yung ganong resulta katulad ng mga mentors, kailangan gawin mo yung mga bagay na ginagawa nila. 'Di ba? Tanungin mo, 'di ba? Imbes na i-compare mo yung sarili mo, tanungin mo ano yung ginagawa niya na hindi mo ginagawa para i-apply mo rin sa negosyo mo. Okay? So, expecting instant result, 'di ba? So, kaya minsan, 'di ba, napapaisip na natin na, "Ay, hindi para sa akin 'tong negosyo." Because, inaakala mo na 'pag nagsimula ka, milyon na yung kikitain mo or kikita ka na ng thousands kaagad. But again, mentors, pinakita ko sa inyo yung process. May mga activities kaya talagang kailangang pagdaanan. And syempre, habang nag-uumpisa ka, kailangan mo munang ano po, gumaling. 'Di ba? Kailangan mong mag-practice at i-build yung skills mo. Kailangan mong gumaling when it comes sa IM5. Ano ba yung IM5? Pagpo-prospecting, pag-i-invite, pagpe-present, pagko-closing, pagpa-follow up. 'Di ba? So, success is boring, consistently repeated daily. No? So, to be honest, mentors, may pagkakataon po talaga na dahil paulit-ulit natin siyang ginagawa, may mga times, 'di ba, na sa tingin natin boring siya, pero to be honest, 'di ba, ito po yung makakatulong talaga sa atin sa negosyo at kailangan po nating labanan yung sarili po natin. Kasi at some point, 'di ba, may times na tatamarin ka, 'di ba? Pero dapat mas lamang po, 'di ba, yung eagerness po nating yumaman kesa tamarin. Okay po? Kasi ipsawa ka na talaga, 'di ba, sa paghihirap. Kailangan mong gawin whatever it takes yung mga activities na i-share ko po sa inyo in a while. So, yan. And ito po yung 7 core parts of income flow system na sa tingin ko rin po makakatulong po sa inyo. And syempre, ito po ay based on my experience, 'di ba, na hindi lang po tayo hataw ng hataw. 'Di ba? Hindi lang po dapat ano papailan tayo ng papaiin. So kailangan po nandiyan number 1, mindset and discipline, number 2, health and energy. 'Di ba ikaw, 'di ba, dapat inaalagaan mo rin yung sarili mo, 'di ba? Number 3, content and attraction, importante 'yan. Number 4, may paid ad system ka, nag-a-advertising ka sa Facebook, 'di ba? Hindi lang kumbaga ang tawag dito, um, ano tawag doon, yung may paid ads tayo and then yung free, 'di ba? Yung pagpo-post lang sa groups, hindi lang siya gano'n. Dapat meron din tayong paid ads and prospecting exposure, 'yan, follow up and closing and training and duplication. So, sinummarize na po natin, no, para at least ay mas ma-absorb po natin, 'di ba, yung pag-uusapan po natin. And one by one, i-discuss ko po 'yan sa inyo. So number 1, yan, mindset and discipline. So dapat protect your routine, 'di ba? Kasi pag umpisa pa lang ng araw mo, 'di ba? Kumbaga alam mo 'yon, sablay na. Yung lahat ng mga activities mo, ano na parang alam mo 'yon, may na-feel ba kayo before na pagkagising mo, alam mo 'yung bad trip ka na, 'di ba? Tas all throughout ng araw mo, bad trip ka na rin talaga, 'di ba? So, dito pa lang, sa first part pa lang, paggising mo pa lang, dapat nakaset na sa mind mo. Number 1, kailangan wake up early, 'di ba? So, alam niyo po, pansin ko po sa lahat po ng mga umaasenso, sa lahat po ng talagang successful people, sila po ay maagang gumigising, 'di ba po? So, it's important na tayo rin po ay discipline, 'di ba? Sa pagising pa lang, no? Avoid distraction. What I mean is pagising mo ba, scroll ka kaagad sa Facebook, i-check mo kaagad yung Facebook mo, 'di ba? So, mas maganda i-divert mo siya. Like example, pagkagising mo, devotions, pray, 'di ba? Makinig ka ng mga motivational speaker, video, 'di ba? Magbasa ka ng libro na makakatulong sa iyo to build your mindset, 'di ba? And avoid distractions, stay focused, 'di ba? And control your emotions,
'Di ba? So katulad nga ng sinabi ko nung umpisa, kapag alam mo 'yon, umpisa pa lang bad trip ka na rin buong araw. So kailangan, alam mo 'yon, i-divert mo at mag-focus ka sa activities na kailangan mong gawin. So your routine determines your results, 'di ba? So kung ano yung routine mo, yan yung magre-reflect yung resulta mo. Kung ang reflection ng resulta mo ay wala kang nakukuha, kailangan mo ring i-assess, 'di ba? Kung ano man yung mga routines na ginagawa mo. So sabi nga dito sa 2 Timothy 1 verse 7, for God gave us a spirit not for fear, for God gave us a spirit not of fear, but of power and self-control. 'Di ba? So, yeah. Okay? So, now, next, number 2, health and energy. 'Di ba? So, Mentor Nikki, bakit ano naman tong topic mo? Um, ano na to ha, ibang part na to. Pero to be honest, Mentor, um, dahil sa negosyo po natin, health and wellness po tayo. Tama po ba? 'Pag nakikita ng client natin na ikaw po matamlay, alam mo yon, hindi ka energetic, tapos mukha ka pang may sakit do'n sa client mo, 'di ba? So, kailangan din nating, alam mo yon, yung excitement, yung power, 'di ba, nando'n dapat kapag kausap na natin si client. So, it's important na i-assess din natin kung nakakapag-exercise ba tayo, 'di ba? Yung tulog ba natin, yung quality of sleep, 'di ba, importante 'yan. Kasi at the age of 30, 'di ba, based sa mga studies, studies ano, based sa mga research and based sa mga nakikita kong experience, 'di ba, ng mga mentors, 'di ba, at the age of 30 to 30 plus, 'di ba? Dito na alam mo 'yan, antukin ka na, 'di ba, ang baba na ng energy. No, it's important na siyempre ito po'y puhunan din po natin sa negosyo, 'di ba? So kailangan po healthy po tayo, tama? So hydration even 'yan, dapat daily nache-check mo rin yung mga iniinom po natin kasi, kung ngayon bata ka pa lang, 'pag tanda mo na-reap mo 'yan, 'yun po yung because of halimbawa nagkasakit ka, 'di ba? So because of past or yung, past self mo yon. Kasi siguro di ka umiinom ng, 2 liters daily, 'di ba? 8 glasses of water, 'di ba? So, 'yun po, kailangan din natin siyang i-check. Healthy habits, 'di ba 'yan? So, daily ba, araw-araw ka ba nagfa-fast food? Kailangan din natin 'yang i-check, 'di ba? Kasi possible nasa health and wellness tayo, 'di ba? So, pino-promote natin barley, 'di ba? So, kailangan din natin 'yang i-check and positive environment. No, it matters, 'di ba? So, talaga it matters yung environment na meron tayo. Sabi nga sa 1 Corinthians 6 verse 19, your body is a temple of the Holy Spirit. No? So, ibig sabihin yung panglabas na pangangatawan po natin, binigay po yan sa atin ni Lord, 'di ba? Kailangan po nating pangalagaan. Okay po? No? So, yan. Moving forward, number 3, ito na. So, ano na tayo, no? Nandito na tayo sa part ng content and attraction. If people don't see you, they won't remember you. Ito na yung part ng exposure. Kailangan ine-expose nyo po daily yung negosyo mo, 'di ba? Hindi pwedeng sa loob ng isang araw wala ka man lang pinost sa Facebook wall mo or stories mo, 'di ba? Or sa other platforms like TikTok, YouTube, Instagram, no? So, alam niyo po, meron ng ngayon sa Facebook na kapag nag-post ka sa Facebook, pwede mong may settings lang doon, pwede nang mai-post din 'yon, 'di ba, sa Instagram, 'di ba? So, two in one na siya, 'di ba? May threads na rin. 'Di ba, connected na rin siya sa Facebook, 'di ba? So, what I mean is, once na nag-post ka sa Facebook, pwede ka na rin makapag-post sabay, 'di ba, sa mga other platforms mo. I-set mo lang yung setting. So, kailangan din, may TikTok ka, 'di ba, Instagram ka, YouTube. Nakakapag-post ka sa stories mo, ine-expose mo yung negosyo mo. Nakakapag-live selling ka rin.
'di ba? Or nakakapag-live ka sa pages mo, sa Facebook mo, 'di ba? Kasi it's important na matandaan ka nung client mo, 'di ba? Or even mga friends mo sa Facebook or sa other platforms. Kasi matatandaan ka niya. Alam niyo po one time, meron po akong post sa stories, 'di ba? Shinare ko lang po yung stories ng mga mentors natin. Kaya ano ito yung maganda, 'di ba? Sa stories, pwede ka nang maka-reshare story. Tama po ba? Napansin niyo po yung bagong ano po bagong updates ni Facebook, 'di ba? Na pwede ka na makapag-reshare ng story sa mga mentors, 'di ba? So once na na-reshare mo 'yun, mashi-share na rin 'yun sa stories mo. One time nag-share ako ng story kay Mentor Patsy, 'di ba? About ang post niya doon is about opportunity, no? So ni-reshare ko 'yun and then may client, 'di ba, na-update, 'di ba? Nakita niya yung story ko and nagtanong siya, "Paano nga ulit? Paano nga ulit paano nga ulit gawin etong business?" 'Di ba? So that moment po, na-follow up ko si client, 'di ba? So nagkaroon ulit kami ng conversation, nakapag-usap po kami, and magpe-pay in po siya by first week of July. So could you imagine po, nakapagtanim po tayo because of that. Or yung simpleng um, pag-post mo lang sa wall mo, 'di ba? Ng activities mo, 'di ba? So, malaking factor yon para ma-expose yung negosyo mo and makita yon ng clients. Okay? And syempre makapag-create ka rin ng mga content video, 'di ba? Products man 'yan or opportunity. So, malaking bagay 'yan para ma-build mo yung brand mo. Kasi alam mo niyo po mentors, hindi naman instant talaga nagkakaroon tayo ng resulta sa pag-create ng content, 'di ba? Kasi time will come, darating yung point na once na marami kang audience, 'di ba? Makikita 'yan ng clients mo, yung mga past videos, past posts mo, i-scroll down 'yan ng client mo 'di ba? So makikita niya, okay, active 'to. Ito yung mga activities niya, ito yung mga ginagawa niya, 'di ba? Okay, nakikita ko yung face niya. It's important din mentors na nakikita rin po yung mukha natin. Kasi yan po yung branding talaga natin, yung sarili po natin. 'Di ba? So kasama talaga yan. 'Di ba? Yung sarili po natin, umiinom ka ng barley, mag-video ka. 'Di ba? I-content mo yan, 'di ba? So makakatulong po yan para ma-expose po yung negosyo mo sa other platforms na meron ka. Ano ba yung mga content ideas na dapat nating i-share sa Facebook? Testimonials. 'Di ba? Ang dami nating testimonials sa opportunity. 'Di ba? O sa MVP Day, umaattend ka ba? Pag umaattend ka sa MVP Day, mag-video ka ng mga sharer. 'Di ba? O i-post mo sa stories mo or sa Facebook mo, meron ka ng content. 'Di ba? So, product, testimonials, ano pa, 'di ba? Madali na lang kasi ang daming mga testimonials sa product natin kasi effective 'di ba? So, i-download mo, i-share mo sa Facebook page mo, 'di ba? So, kailangan natin mentors ano po, maging creative. Creative po tayo sa pagke-create kasi sa isang araw po hindi ano pa we have 24 hours. Ngayon sabihin po natin 12 hours, sabihin natin 8 hours tutulog ka. Kailangan mong i magkaroon ka ng timeline, 'di ba? So, madali na lang mag-download sa Facebook ng mga videos, 'di ba, na pwede mong i-share sa wall mo. Ang kalaban lang po natin sarili natin. Kailangan po natin ano po, number one ulit, sipagan. Kailangan po natin magsipag, 'di ba? Yung mga simple na activities na yan po yung makakatulong po natin para magkaroon po tayo ng resulta. Journey, personal growth path mo, 'di ba? I-share mo 'yan. 'Di ba? Mag-content ka, customer stories, katulad nga po ng sinabi ko kanina, opportunity man 'yan or products, marami tayong ma-share. 'Di ba? Kasi
ang daming kumikita sa IAM, 'di ba? So lifestyle, behind the scenes and daily life, 'di ba? O kumain ka sa labas, magpicture ka, 'di ba? Kasama yung sabihin natin, e-wallet mo, product mo, 'di ba? Gumagamit ka ng product, kumakain ka sa restaurant, 'di ba? Before ka kumain, nagbarley ka muna, 'di ba? Shipments. Alam niyo po, mentors, marami akong na napapapiin because of that. 'Di ba? Product delivery highlights, sinisend ko po sa client ko, 'di ba? Hi, hi po. Right now, nandito po ako ngayon sa DHL, 'di ba? Baka po gusto niyo po magpasabay, sakto, nandito po ako. I-assist ko po kayo. Meron po tayong nakukuha sa ganun, 'di ba? So, kailangan mo rin siyang i-document. Hindi man siya ma-post sa wall mo, pero you have Facebook page kasi. So doon mo i-post, 'di ba, yung related sa mga shipments, 'di ba? Kasi iba rin kasi yung content mo sa Facebook mo, tama? Hindi kasi siya yung benta eh. Yung, ay, puro na lang to barley, benta-benta. Hindi siya ganon. So, kung about sa product, ang ginagawa ko po, kung yung mga shipments, yung mga daily shipments ko po, yung mga activities ko po about the barley, sinishare ko, pinopost ko po yan sa Facebook page ko sa barley. Kung sa opportunity naman, pinopost ko po yan sa page ko sa opportunity. Separate. Tapos ngayon po sa Facebook wall ko po, yung pinaka main account ko po sa Facebook, sinishare ko na lang po yung ano ko, yung page ko. 'Di ba? So, through that, hindi ka na nahihirapan, nalilito, saan pa ako talagang magpo-post, 'di ba? So, kailangan maging ano rin tayo, wise, 'di ba? And what I mean is maging smart ka sa activities na ginagawa mo. Work hard but work smart, 'di ba? So, moving forward, natututo po ba tayong mga mentors sa ating topic? No? Paki-type nga po I am learning if natututo po tayo. Yan. Thank you so much. Wow. Sa ating mga mentors, no? Okay. So, now, you have content. You have content na sa Facebook mo, pages mo, sa Facebook wall mo. Daily, meron ka ng mga activities na makakatulong sa'yo. 'Di ba? Naset mo na yung self mo, umaga pa lang, productive ka na. 'Di ba? Na kapag nagawa mo na yung I am 5 sa first part pa lang ng araw mo, 'di ba? And at the same time, nakapag-follow up ka na yung mga money-making activities mo, 'di ba? Sa first part. And alam niyo po yung technique para at the same time maging productive din po kayo umaga pa lang. Yung pinakamahirap na activity, yun yung una mong gawin. Yun yung una mong trabahuhin. Kasi yung mga madalim, sa mga paggabi, 'di ba? Yung mga pahapon, paggabi, nagiging ano na lang eh, easy na lang, 'di ba? Yung mga activities na gagawin mo. Kung sa first part pa lang, productive ka na, nagawa mo na yung mga money-making flow activity mo, yung mga follow-up system na meron ka, 'di ba? Yan yung mga ano na, yan na yung makakatulong sa iyo para makapag-produce ng sales and ano pa po, income, 'di ba? So syempre, isa rin po sa ginagawa po talaga natin, hindi lang po tayo organic marketing, no? So, to be honest po, kailangan po talaga natin mag-paid ads. Okay? Mag-ads po tayo. Syempre, ito po ay applicable sa mga mentors natin na they have experience na when it comes sa basic boosting. Okay po? Kung bago ka pa lang, unahin mo muna, mentors, yung mga, ano po, warm market. Okay po? Okay po. So, warm market muna, then to follow po to. Okay? So, para naman po sa mga mentors natin na medyo may experience na, they have exposures na rin when it comes sa gantong part, boosting and marketing ads po, 'di ba? Yan. Maganda po, mag-invest po tayo. Ito po, mentors, yung pag-paid ads po natin, it's an investment. Hindi po siya gastos. 'Di ba po? Parang ganito lang 'yan, 'di ba? Mentors, yung I Am Worldwide, nag-aano po, nag-invest sa mga billboards, sa mga artista,
'di ba? Sa mga ano po, in-expo, ang dami na natin. Sabi nga 'di ba, I am worldwide everywhere. Yung tagline po natin, 'di ba? Or hashtag, 'di ba? I am worldwide everywhere. Nasa pickleball field na tayo, sports, 'di ba? Pickleball, um, sa mga ano pa, saan pa tayo nakikita? Sa mga concert, alam mo 'yon, sa mga ano pa, nakikita na rin tayo sa mga billboard, sa EDSA, sa ibang part pa po ng lugar, 'di ba? Nag-i-invest po ang I Am Worldwide sa gano'n. And magkano po yung cost nun? Pag-iisipin po natin, millions. Millions. 'Di ba? Alam niyo po, ang kailangan lang po natin gawin, mentors, i-expose yung brand, yung company, yung negosyo mo, 'di ba? And part po nun, 'di ba, is ito po. Ito na lang po yung gagawin natin, magma-market, 'di ba? So, ito po ay investment. Okay? So, syempre, once na nagpe-paid ads ka, ano ba yung bakit ba important na mag-ads ka rin? Why ads matter? Syempre, faster reach, no? So, sa Facebook kasi, kapag nag-ads ka, mas maraming tao ay nakakakita. Hindi lang dito within the Philippines, even abroad, pwede ka makapag-tap. So, yun yung advantage. Daily leads. So, syempre, hindi ka lang nakadepend sa organic marketing. Kasabay nun, nag-ads ka rin, 'di ba? Or, syempre, pumapasok yung mga quality, 'di ba? Quality na nag-i-inquire sa'yo, yung talagang interested na, nag-how, 'di ba? Sa'yo, sa page mo, 'di ba? Na interested na sila about the product, 'di ba? About the opportunity. So, naka-qualify na rin, 'di ba? So, true enough, kapag daily ka ads or marketing sa Facebook, ang nangyayari po, mas pinapaboran ka ni Facebook kapag hindi mo siya ini-stop. So, ito rin po, crucial din siya kapag halimbawa on and off ka rin when it comes sa pag-ads. Kasi pag on and off ka, meron kasing learning phase si Facebook. No? So, yung learning phase, meron siyang 7 days. So, sa first week pa lang, wala ka agad, wala ka pa kaagad talagang makukuha quality or kumbaga magpe-pay in ka agad. 'Di ba? So, second week, third week, 'di ba? Possible months. After a month, doon mo na nare-reap yun. Magugulat ka, sunod-sunod na yung pay-in mo. It's because you have quality client, you have close deals na, you have set of appointment, close deal, and then automatic, doon na siya napupunta sa follow-up, and then doon mo na set yung timeline kung kailan siya magjo-join. So, kaya maganda rin talaga siya. Okay? So, automatic exposure, 'di ba? Hindi mo na kailangang isa-isahin, mag-direct approach sa Facebook para makausap sila, 'di ba? So, 'yan din po yung kagandahan, makapag-expand ka pa sa iba't ibang bansa, no? May types of ads, merong Facebook ads, merong TikTok ads, meron ding pong boosted post, yun po yung sinasabi ko po na boosting, and then meron ding Reels ads. Okay po? So, with regards, dito po hindi natin siya i-elaborate pa kasi medyo technical po siya. So, dito po sa part na to, kausapin niyo po yung mentor mo, 'di ba? If interested ka, paano ba makapag-set ng ads? Okay po? Yan. So, dito po, pahapyaw lang natin siya. Pero again, it's important na mag-invest ka rin sa part na to. Kasi mas magiging malawak yung exposure mo, 'di ba, sa clients kapag meron kang paid ads. So, makakatulong talaga siya. And personally, ginagawa rin po natin to. Okay po? Sa product months or opportunity. Okay? So now, reminder, ads work best with consistency and follow-up. So now, nag-a-ads ka, tama? Or ginagawa mo yung daily activities mo, organic man yan, 'di ba? Pero nagma-matter pa rin dito yung pagiging consistent mo sa pagpa-follow up. Okay po? So ito naman po, masasabi ko po na forte ko rin siya. Okay po? Na-master ko rin po talaga yung skills
sa pagpa-follow up. So meron po akong system na morning pa lang, nagpa-follow up na ako sa hundreds to thousands, 'di ba, na clients. Okay? So, kaya rin po natin kailangan 'yan kasi yung follow-up po kasi 90% ng sales po natin galing po sa follow-up. So, kailangan din po natin 'tong pagpokusan. Hindi lang po tayo yung may nag-inquire sa page or may client ka tapos na po. 'Di ba? So, kailangan din po natin 'yan. Meron yung 24 to 48 hour rule na nandun pa yung excitement ng client mo. So, kailangan mong ma-follow up siya through that timeline or window. Okay? So, clear po ba mga mentors? Yan. So, I believe, no, natututo po tayo right now. Now, moving forward. So, okay na tayo, 'di ba, sa content and then sa marketing, 'di ba? Okay na rin tayo sa ads, 'di ba? So, ito naman po part din po ng ginagawa rin po natin is meron din tayong organic marketing. So, hindi lang siya yung mag-a-ads ka lang, then that's it. Hindi ka pwedeng nakadepend lang din sa pag-a-ads. Dapat may ginagawa ka rin na makakatulong sa'yo para mas marami ka pang makausap. So, meron tayo dito tinatawag na, ito po yung core parts din po ng ginagawa po natin is pagpa-prospecting and again, exposure. So, add quality people. So, sa pag-add ng quality people, nandyan yung pagalimbawa, nag-join ka sa mga groups, no? Yung mga buy and sell group or something that yung mga hiring, 'di ba? Job hiring, 'di ba? Kasi ibig sabihin yung mga nagjo-join sa mga job hiring group, 'yan yung mga looking sa income, 'di ba? Sa opportunity. So ngayon, 'yan yung time na kailangan mo rin mag-post sa mga groups na 'yan, 'di ba? So kung ang target mo ay mga tao na gusto mong makuha sa business, gustong gawin yung opportunity side, so diyan ka mag-focus sa mga job hiring, 'di ba, na groups. Okay? And then sa pag-a-add ng quality, a-assess mo rin makikita mo rin dun sa group, ika-qualify mo rin, 'di ba? And syempre, mga business owner, ano ba yung mga quality people? Yung mga business owner, yung mga may trabaho, 'di ba, yung mga empleyado. At the same time, yan po yung mga ano pa, bukod sa negosyante, um, mga nasa OFW, 'di ba? So, yan din po. Kailangan din po natin yan ma-check. So, pag masasabi natin na quality sila, pag syempre, active din sila sa Facebook. Direct approach. So, hindi rin to basta-basta mentors. Pag direct approach hanggang 10 tao sa isang araw. 'Di ba? Kasi pag nag-direct approach ka at hindi mo pa siya friend sa Facebook, possible matag ka ni Facebook at ma-restrict ka. Okay po? So, ang ginagawa ko po dyan na technique, since naka-blue check po tayo sa Facebook, ina-add ko po yung mga quality people, then once na inaccept po nila yung friend request po natin, saka po natin sila direct approach. Ang script po natin dyan, "Hi, thank you for accepting my friend request. If ever po, no, baka familiar po kayo sa I Am Worldwide, wherein we have flagship product which is the barley. If ever na magka-interest po kayo, join force or tandem po tayo." Yan. So, yan po isa sa mga direct approach script po natin. Okay? So, yan. Once na friend na po kayo sa Facebook, that's the time na pwede po kayo mag-direct approach. And then, warm and cold market. So, wag din po natin kakalimutan yung mga warm market po natin. And syempre po, buy and sell group. Maganda rin po ito, makapag-join po kayo. If syempre, nagle-listing din po kayo sa market list or syempre sa buy and sell group, malaking factor po yan. Kasi before po kasi nagagawa natin siya consistently, tama? Pero right now, napapansin ko po, bibihira na lang po to gawin. Okay po, so maganda po, magawa nyo rin po to consistently. Kasi makakatulong po siya para maka-build ka at syempre, magkaroon ka ulit ng panibagong leads. Okay? So, reconnect
prospect. So, yung kung may mga fast prospect ka, 'di ba? Paano mo sila mababalikan kung nakalimutan mo na sila? Kaya importante rin po talaga na ano ka po, mag-create ka ng Google Sheet, meron kang prospect list, or kung hindi ka techie, o sige, magsulat ka sa notebook mo ng mga prospect list names nila para babalikan mo sila, kailan mo sila ifa-follow up, 'di ba? Kailan yung commitment niya na magjo-join, 'di ba? Kasi hindi pwedeng ano nagnenegosyo ka nang hindi mo na monitor yung negosyo mo. 'Di ba? Alam mo yung sabaw-sabaw. Sabaw-sabaw, 'di ba? Yung pagnenegosyo mo. So, kung may negosyante ka, 'di ba? Dapat ang mindset na natin kung negosyante ka, dapat you have a system na pang-negosyante rin na wherein ina-assess mo yung mga kailangan gawin, 'di ba? Yung activities mo daily, tapos monitor mo rin, 'di ba? Kung ilan yung leads mo everyday. Kasi doon nagma-matter eh. Kung meron kang leads na 100 to 1,000 leads, possible dyan, meron kang sabihin natin ah, 10 or 100 o sabihin natin 1,000, meron kang 100, 'di ba, na sure na interested talaga sa 100 na 'yon, meron 10 na matutok ka mako-close deal. Sa 10 na close deal mo, meron diyang isa o 10 meron diyang isa or dalawa na magpe-pay in. Okay po. So, ibig sabihin the more na mas marami kang leads or nakakausap, mas possible na mas marami kang mako-close deal or mape-pay. So, ganun siya. So, more conversation, more opportunities. Okay po? So, yan. Yan. So, moving forward, yan, ito na. Malapit na po tayo matapos, no? Follow up and closing. So, reply consistently, build relationship. So, hindi lang siya yung pagkausap mo, after makausap, that's it. Tapos, saka mo lang siya pa-follow up kapag, tita, kamusta po? Kailan po tayo magjo-join? 'Di ba? So, kailangan din meron ka ring conversation after mo siyang makausap. 'Di ba, tita, kamusta? 'Di ba, tita, right now, nandito ako sa office. Pakita ko lang po yung office po natin. 'Di ba, tita, right now po, I have partners na same po sa health concern mo. Sakto, tita. Ito po, mapanood niyo po yung video, baka makahelp po sa inyo. So, something like that. 'Di ba? So, kailangan mo maging creative when it comes sa pagka-follow up. Hindi lang siya about testimonials. Pwede rin yon. But, syempre, maging creative ka rin na, tita, kain po tayo, 'di ba? Or something like that. You build your connections and ma-feel niya na hindi lang to about product or pay-in or pag-join lang. Meron siyang sasalihang community. So, kahit hindi pa siya member, pakilala mo na siya sa mga, alimbawa, OFW. Ano siya? Anong tawag doon? Merong term eh. Sige. Oo, ako to. May term. Matching. Yan. So, kailangan mo siyang i-match. So, kung may client ka, kailangan mo din siyang i-match doon sa kaparehan niya. Kasi possible, kausap mo siya, pero hindi siya parang, hindi siya 100% pa eh. Meron pa siyang doubt. Pero pag meron siyang ka-match, example, ka-background niya, sabihin natin kung sa health naman po yung usapan niyo, kaparehas ng sakit niya. Alam niyo po, meron cases na ganyan. Si Mentor Liza, meron siyang client na may sakit na CKD. Okay? So, ngayon, pinashare niya sa member namin na same sila ng health concern. CKD din. So, nung pina-match niya na or kumbaga pinashare niya na, so, yun. Nung nag-share na yung mentor dun sa client, that's the time na nag-decide siya na, okay, mag-member na ako, mag-join na ako. Alam niyo po, Inabel, on the spot, Jade. Diba? So, you will never know. Kailangan po maging creative ka and gawin mo na, hindi mo na hahayaan na matapos yung pagkakataon na tapos na at hindi mo pa siya mapakilala sa mga mentors. Alam niyo po,
malaking bagay po yon para ma-on the spot mo rin po yung client mo. Okay? So, build relationship, invite to calls, 'di ba? Mas maganda po call, video call, kasi mas mabibuild mo yung trust din ng client. And syempre, mas ma-handle niyo po yung objections, 'di ba? And follow-up system. So, sa follow-up po, again, sa 100 na follow up mo, meron diyang possible 10 ka na makausap. Then sa 10 kausap mo, merong isa diyan magjo-join. So, the more na marami kang nafa-follow up, mas malaki yung chance, 'di ba, na magkaroon ka ng sales or pay-in po talaga or hindi man benta. Okay? So, fortune is in the follow-up. Okay? So, yan. I believe natututo po tayo mga mentors, no? Marami po akong nai-impart na learnings po sa inyo na makakatulong po sa inyo para syempre maging productive po tayo dito sa business. And ito po, time management. Katulad nga po ng sinabi ko kanina, it's important na ito po yung ginagawa ko rin. Example, 7 a.m., 6 a.m., wake up time ko during that period. Ito po yung mga ginagawa kong activities daily para maiwasan po natin yung pag-scroll, pray, daily devotional, 'di ba? Ano pa? Keep ano po yung ano tawag dito, pagkinig sa mga motivational videos, pagbabasa ng libro, 'di ba? So, makakatulong po 'yan para sa first set pa lang po ng umaga nyo, productive ka na. And then, moving forward, dun ka na sa money-making activities mo, which is dun ka mag-focus sa pinaka-hardest na activity. Tapos, that's the time, no, na once na dun pa lang sa first part, feeling mo productive ka na, yung mga madadaling activities, no, ay mas mabilis mo na lang po na-accomplish. And malaking factor po na nagse-set ka rin ng time, 'di ba? Kasi para makita mo rin na okay, sa first part 8 a.m. to 10 a.m. ito na yung nagawa kong activities, nakapag-posting na ako and everything. Okay? And then afternoon, prepare kung may activities ka offline. So alam mo yon na nasa-set mo na, meron kang schedule, 'di ba, daily. So, it's important that you have time management kasi na-avoid mo yung pag-overthinking, pag-scrolling, 'di ba, pag-excuse mo yung negative environment na, alam mo yon na ano mo, dahil nga busy ka, 'di ba, focus ka sa ginagawa mo, na-avoid mo na yung mga ganyang mindset, 'di ba, or activities. Kasi to be honest, mentor, madali naman po talagang, alam mo 'yon, ma-distract ka talaga. Especially po sa panahon ngayon, online, 'di ba? May uso ngayon, 'di ba, yung drama box, 'di ba, na di mo namamalayan, 'di ba, kaka-scroll mo or kakapanood mo, inabot ka na ng 2 oras, 3 oras. Alam niyo po, ang dami mong nasayang na activities, 'di ba? And ito po yung kailangan niyo pong mag-focus, income producing activities and daily schedules and accountability. Okay po? So, yan. And syempre po, daily system checklist, yan katulad nga na sabi ko kanina, yan po. Basic lang po to. You can screenshot po para po sa mga mentors po natin. Actually po, nag-start po ako sa first part ng taon, 'di ba, na nag-set muna ako ng mga madadaling activities hanggang sa once na gagawa ko na siya daily, meron ako mga dinadagdag na sa tingin ko makakatulong po sa akin sa business. So, yan po ay summary lang po, no, na pwede nyo pong gawin, 'di ba, na makakatulong din po at once na na-apply mo, possible na magkaroon po ng resulta. So, no zero day. So, kung ayaw mo ng walang benta, walang pay-in, 'di ba, or sales, kailangan meron kang daily activities. Okay? And sabi nga dito, consistency power. Consistency beats motivation. Okay po? So, baliwala na motivated ka if hindi ka naman consistent. Alam niyo po yon, wala rin pong magiging resulta doon. So, it's important po na kahit na maliit na bagay, disiplinado na po tayo at consistent po tayo. Okay po? And
Once na naging consistent ka, ano pong magiging resulta? Number 1, confidence, skills, no? Malapit na po tayo matapos. Network, growth, 'di ba? Mas lumalaki po yung network nyo, mas maraming pumapasok na new members sa team, 'di ba? And nagbibigay po sa inyo ng more income and more freedom. Okay po? So, sabi nga dito sa Galatians 6 verse 9, do not give up, you will reap a harvest in due time. 'Di ba? So, hindi siya agad instant na ginawa mo ngayong araw, tapos kinabukasan, magkakaroon ka agad siya ng resulta. So, kailangan lang po, again, ano po, repeated, consistent action ang kailangan. So, sabi nga dito, ito po, final challenge ko po sa inyo. Income is built through daily consistent action, faith, discipline, and persistent. Okay po? So, yan. Sabi nga nito, commit to your system for 30 days. To be honest po, sa first part po, ng ginagawa ko po, ayan po talaga yung ginawa ko po. Nag-focus muna ako sa 30 days daily activities ko. Then, moving forward po, doon po ako nakapag-set dahil na-build ko na po yung habit na ito po yung gagawin ko po everyday. Nag-set po ako na kumbaga 90 days, consistent ko na siyang gagawin. 'Di ba? Kasi once na na-build mo po kasi siya 28 days onwards, doon po natin nakikita talaga yung resulta sa pagiging disiplinado po natin and sa paggawa po natin ng actions and syempre po sa paggawa po natin ng mga activities consistent. Okay po? And sabi nga dito sa Colossians 3 verse 23, 'di ba? Whatever you do, work at it with all your heart. Okay po? So, naniniwala po ko lahat ng ginagawa niyo po na mabuti ay i-reap niyo rin po ng mabuti. Okay po? So, darating po sa point na pag may nagawa po tayong mali, 'di ba? Hindi tayo nakapagtanim ng tama, maririp din po natin ng hindi tama. So, parang ganun lang siya, mentors. So, kailangan po natin, dito po sa ginagawa po nating negosyo, um, ano po, you have faith and syempre panghawakan niyo po yung visions niyo po. Na time will come, lahat po ng ginagawa niyo po, 'di ba, na activities, 'di ba, dito po sa business po natin, meron at meron ka pong magiging resulta basta magiging consistent ka lang. Kasi balewala po na matalino ka, magaling ka, pero hindi ka naman consistent. And sabi ko nga po, kahit na-motivate, hindi po dito basihan yung motivations, 'di ba? Ang basihan po dito talaga yung actions na ginagawa mo po. 'Di ba? Kahit po simpleng actions lang po yan daily, basta nag-show up ka, 'di ba? Sa negosyo mo, time will come, may i-harvest ka. And ito po yung importante, 'di ba, na kailangan po magtanim ka lang ng magtanim. 'Di ba? Sabi nga, kapag may tinanim, meron kang aanihin. So yun lang po mga mentors. Maraming salamat po sa time na binigay niyo po, 'di ba? And I'm happy no na nakapag-share po ako ng value, 'di ba, sa inyong lahat, no? And I'll see you po no sa mga susunod na mga trainings po natin. God bless everyone and back to our host.